Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 676. Pagbubunyag ng sarili. Isang hindi pangkaraniwang kapaligiran ang sumasakop sa isang maluwang at maliwanag na malaking bulwagan. Isang pares ng mga figurine ng tao ang nakaupo sa loob nito. Paminsan-minsan sila ay nagkukwentuhan at ngumingiti, ngunit kahit na sila ay nag-uusap, ang ilan sa kanilang mga tingin ay hindi sinasadyang lumingon sa pintuan. Maliwanag, medyo absent-minded sila. Bagamat ang mga taong iyon na nakaupo sa lugar na ito ay ang mga pinuno ng makapangyarihang paksayon sa loob ng Geama Empire, medyo nakaramdam pa rin sila ng inis. Creak. Biglang bumukas ang pintong mahigpit na nakasara ng tahimik na umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang malinaw na tunog ng pagbukas ng pinto. Ang gulugad ng mga taong ito sa loob ng bulwagan ay hindi maiwasang ituwid pagkatapos mabuksan ang pinto. Agad na naglipat ang kanilang mga tingin bago huminto sa pasukan. Ang pintong mahigpit na nakasara ay tuluyang nabuksan sa ilalim ng mga tingin ng lahat. Ilang sandali pa ay pumasok sa kanilang mga mata ang isang nakaitim na figurine na 3 taon nang wala. Lahat, 3 taon na tayong hindi nagkikita. Ayos lang ba kayo? Ang hitsura at pagtawa ng nakaitim na damit ay nawawala ang isang sentimental na lamang mula sa 3 taon na ang nakakaraan habang ito ay umalangaw-ngaw sa bulwagan. Ang umalangaw-ngaw na tawanan sa loob ng bulwagan ay nagdulot din ng lahat ng tingin sa pasukan. Isang nakaitim na binata ang nakatayo na nakangiti sa lugar na iyon. Ang liwanag ng araw ay sumikat sa bulwagan sa pamamagitan ng mga bintana at nagkataong natabunan ng liwanag ang binata. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang medyo pamilyar na mukha na iyon ay nagsiwalat ng karagdagang kapanahunan at reserbasyon pati na rin ang nawawalang lamang at sigla kumpara sa 3 taon na ang nakalipas. Lahat ng tao sa bulwagan ay medyo nawalan ng pag-iisip habang nakatingin sa nakaitim na binata na nakatayo sa pasukan. Ang 3 taon ay hindi itinuturing na masyadong mahaba para sa kanila ngunit sa maikling 3 taon na ito, ang binata noon ay nakatapos ng kabuuang pagbabago. Hihihi. Little Brother Xiaoyan, talagang hindi inaasahan na umabot ka sa ganoong antas pagkatapos ng 3 taon na hindi nagkita. Nakakahiya talaga ang matandang ito. Si Jia Xingtian ang unang tao sa bulwagan na gumaling. Dali-dali siyang tumayo at nagsalita sa malinaw at malakas na boses. May isang babae pa ring nakasuot ng marangyang gown na eleganteng nakaupo sa tabi ni Jia Xingtian. Mula sa magandang hitsura niya, natural siyang si Yao Ye na nakilala ni Xiaoyan noong araw na iyon. Gayunpaman, ang huli ay kasalukuyang tinanggal ang kanyang korona ng phoenix at ang kanyang buong pagkatao ay mukhang hindi gaanong kahanga-hanga at mas katulad ng isang babae. Sa sandaling ito, ibinaling din ni Yao Ye ang kanyang tingin nang lumitaw ang binata na nakaitim na damit. Ang kanyang labi ay naglalaman ng medyo nakakaantig na ngiti. Sinulyapan ng tingin ni Xiaoyan ang matandang nakasuot ng linan at ngumiti. Dahan-dahan siyang pumasok sa bulwagan at sinabing, nananatili pa rin ang kilos ni Jia Lao. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan ding damaloy ang tingin ni Xiaoyan sa maliwanag na bulwagan na ito. May iba pang pamilyar na mukha maliban kay Jia Xingtian. Naroon si Mo Chen mula sa angkan ng Mo at ang medyo hindi natural na mga mukha ni na Nolan Jia at Nolan Su mula sa angkan ng Nolan. Little Brother Xiaoyan, mangyaring umupo. Hinihintay ka lang namin. Ang pinuno ng angkan ng Mo, si Mo Chen, ay tumingin sa matangkad na itim na damit, binata na nagpakita ng kakaiba bago sumulyap kay Mo Zon sa tabi niya, na isa ng pinakakilalang tao sa mga nakababatang henerasyon ng Mo Clan. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. 3 taon na ang nakararaan, nasa iisang linya pa rin silang dalawa. Ngayon, gayunpaman, ang puwang na ito. Naramdaman din ni Mo Zon, na nakaupo sa tabi ni Mo Chen, ang tingin ng huli. Agad niyang inikat ang mga mata at tumingin kay Xiaoyan na halos kasing edad niya. Hindi siya nakaimik sa kanyang puso. Sa loob ng 3 taon na ito, labis siyang nagsusumikap sa kanyang pagsasanay. Gayunpaman, siya ay isa lamang 7-star Dowling sa sandaling ito. Ang ganitong uri ng tagumpay ay talagang maituturing na napakahusay kung ilalagay sa Mo Clan o anumang iba pang clan. Gayunpaman, kung ikukumpara niya si Xiaoyan sa harapan, walang alinlangan na magkahiwalay sila ng mundo. Ang taong ito,
Hindi ko talaga alam kung paano siya nagsasanay. Ang lakas niya talagang tumaas ng napakabilis. Bulong ni Muzan sa kanyang puso. Noon, masasabing nakipagpalitan siya ng suntok kay Xiaoyan sa party na iyon. Ang dalawa sa kanila ay may humigit kumulang na parehong lakas noon. Gayunpaman, ngayon ang puwang na ito ay lumawak sa medyo nakakatakot na lawak. Napangiti din si Xiaoyan nang makita niya ang nakangiting si Mu Chen. Bagamat ang Mo clan ay hindi todo-todo para tulungan siya tulad ng ginawa ng Primer clan noon, ang usapin ng Mutay ay naging dahilan pa rin ng pagkakaroon ni Xiaoyan ng magandang impresyon sa kanila. Dahan-daang pumasok si Xiaoyan sa bulwagan. Ngumiti siya at binati ang ilang tao, at pinabayaan lamang sina Nolan Jia at Nolan Su sa tabi sinadyaman o dahil sa pangangasiwa. Medyo napilitan ang ngiti sa mukha ni Nolan Jia at Nolan Su nang makita nilang tinapos ni Xiaoyan ang kanyang pagbati sa lahat bago humanap ng upuan sa tabi ng Haibadong at umupo. Ang pagkilos na ito ni Xiaoyan ay malinaw na nagpahiwatig na siya ay may sama ng loob sa kanilang Nolan clan. Gayunpaman, dahil sa mga nakaraang aksyon ng kanilang angkan kay Xiaoyan, hindi mali na tumanggap sila ng ganoong pagtrato. Kaya naman, ang dalawa ay maaari lamang kumilos na parang pipi at hindi ipahayag ang kanilang kapitan habang sila ay nanigas ang kanilang mga mukha at umupo sa tabi ng mesa. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi na ganoon kalambot na binata noon. Sa kasalukuyang lakas ng huli, hindi na niya kailangang tingnan ng masyadong seryoso ang Nolan clan. Napansin din ng lahat sa bulwagan na hindi pinansin ang angkan ng Nolan. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanilang mga ekspresyon at hindi nabawasan ang mga tawanan. Pumasok din sina Fama at Chimir mula sa labas hindi nagtagal pagkatapos umupo si Xiaoyan. Pagkatapos nun, umupo na sila sa upuan nila. Sa lahat ng nakaupo, ang mga pinuno ng ilang pinakamalakas na paksayon sa loob ng Jiama Empire ay nagtipon lahat. Sa palagay ko, dapat malinaw na malaman ng lahat ang dahilan kung bakit ko tinipon ang lahat dito. Kaya, hindi ako magpapatalo sa paligid. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang tingin at dahan-daang nagsalita ng may ngiti pagkatapos makaupo ang lahat. Ang lahat ng tao sa hall ay agad na itinigil ang kanilang mga bibig matapos marinig na nagsalita si Xiaoyan. Alam nilang magsisimula na ang pangunahing kaganapan. 3 taon na akong hindi nakabalik at hindi ko inaasahan na lalawak ang Mystic Cloud Sect sa ganoong sukat. Talagang ito ay higit pa sa inaasahan ko. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa katahimikan ng lahat habang mahinang nagsalita. Ang Mystic Cloud Sect ay winasak ang aking Xiao clan at tiyak na ipaghihiganti ko ang awayan na ito. Kaya, ako, si Xiaoyan, at ang Mystic Cloud Sect ay nasa sitwasyon kung saan hindi kami titigil hanggat hindi namatay ang isa sa amin. Ngayon, inimbitahan ko ang lahat upang magkapit-bisig at alisin ang Mystic Cloud Sect, ang kanser ng imperyong ito. Hihihi. Mr. Xiaoyan, ang Mystic Cloud Sect ay talagang nagiging mas makapangyarihan sa kasalukuyan. Gayunpaman, ito ay tila walang masyadong direktang epekto sa amin. Ang unang taong nagbuka ng kanyang bibig upang magsalita pagkatapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan ay si Yao Ye na eleganteng nakaupo sa tabi ni Jia Xingtian. Sa sandaling ito, ang magandang babaeng emperador ng imperyo na ito ay sumulyap kay Jia Xingtian sa tabi niya at agad na ngumiti habang sinasabi. Gayunpaman, bilang miyembro ng imperial na pamilya, natural na ayaw naming makita ang anumang paksayon na maging masyadong makapangyarihan at magreresulta pa sa pagkawala ng isang ekwilibriyo. Kaya naman, kung talagang may kumpiyansa si Mr. Xiaoyan na harapin ang Mystic Cloud Sect, ang aking imperial na pamilya ay maaaring magbigay ng kaunting tulong sa mga lugar kung saan ang aming mga kakayahan ay pinagsama. Ngumiti si Xiaoyan at umiling pagkatapos iyangat ang kanyang mga mata para tingnan ang babaeng ito na ang mga salita ay kalkulado. Bigla niyang sinabi. Noon pa lang, nang dumaan ako sa Zengui Pass sa aking pagbabalik sa Jiama Empire, nagkataon akong nakilala ang isang elder ng Mystic Cloud Sect. Sa oras na iyon, tinutulungan ng elder na iyon ang isang deputy commander na kabilang sa Mystic Cloud Sect na agawin ang pwesto ng commander. Sa sandaling siya ay maging pinakamataas na ranggo na commander sa Zengui Pass, ang mga tropa na nakatalaga doon ay malamang na magbabago sa ilalim ng mga utos ng Mystic Cloud Sect.
Ang mga ekspresyon ni na Jie Xingtian at Yao Ye ay biglang nagbago nang marinig nila ang mga salita ni Xiaoyan. Hindi nila sinasadyang sumigaw ng malakas. Paano ito magiging posible? Napangiti si Xiaoyan nang makita niya ang dalawa na nagbago ang mukha dahil sa sobrang gulat. Tila hindi pa talaga naiulat ni Motay ang balita. Ang commander ng Zingwei Pass ay tinatawag na Motay. Sa tingin ko kayong dalawa ay dapat magkaroon ng ilang impresyon. Siya ay mula sa angkanang mo. Napangiti si Xiaoyan sa sinabi niya. Kung ang mga bagay ay totoo o kung hindi man, malamang na ang balita ay darating sa ibang araw hanggang dalawa. Medyo naging pabago-bago ang ekspresyon ni na Yao Ye at Jie Xingtian nang marinig nila ito. Kung totoo ang bagay na ito, hindi ba ibig sabihin noon na ang Mystic Cloud Sect ay tunay na nagsimulang kumilos laban sa imperial na pamilya? Sa palagay ko, dahil sa network ng impormasyon ng lahat, dapat alam ninyong lahat ang kaunti tungkol sa ligaw na ambisyon na ipinakita ng Mystic Cloud Sect sa loob ng ilang taon. Kapag dumating talaga ang panahon na iyon sa hinaharap, lahat kayo ay magkakaroon ng dalawang pagpipilian. Ang isa ay sirain ng Mystic Cloud Sect. Ang isa ay ang sumuko sa kanila. Ang mga ari-arian ng pamilya ng bawat isa ay mga bagay na sa tingin ko ay ipinaglaban ng lahat ng iyong mga ninuno sa inyong mga ninuno. Sumuko sa ganitong paraan sa Mystic Cloud Sect, tama ba? Nilaybot ng tingin ni Xiaoyan ang buong lugar at nagsalita ng nakangiti. Kaya, tinawag ko ang lahat ng tao dito ngayon para lang mas painitin ang sitwasyon para sa lahat. Sa kasalukuyan, hindi na pinapayagan ng sitwasyon sa imperyo ang anumang neutralidad. Pinag-cross ni Xiaoyan ang kanyang 10 daliri at mahinang nagsalita. Makikisali ako sa isang pangwakas na mapagpasyang labanan hanggang sa kamatayan kasama ang Mystic Cloud Sect. Ang dakilang labanan na ito ay napakahalaga sa akin. Kaya, hindi ko hahayaang may mangyari na anumang aksidente. Dapat ipahayag ng lahat ang kanilang paninindigan kay Xiaoyan bago ang mapagpasyang labanan na ito. Ang mga salitang ito ni Xiaoyan ay malinaw na sinabi sa lahat na kung siya ay magkakaroon ng isang malaking labanan sa Mystic Cloud Sect, hindi siya mapanatag kung ang anumang paksayon sa loob ng kabisera ay magmamasid lamang mula sa gilid. Kung tutuusin, kung may mangyari mang aksidente at ang ilang paksayon ay maglulunsad ng palihim na pag-atake mula sa likuran, malamang na magdulot ito ng hindi inaasahang pagbabago sa malaking labanan. Ang mga salitang ito ay kulang sa ilang kahinahunan at nagkaroon ng karagdagang pagmamalabos na pakiramdam. Gayunpaman, walang nakaupo na nadama na ang tumpok ng mga salita na ito ay hindi nararapat. Ito ay dahil alam nila na ang kasalukuyang Xiaoyan ay nagtataglay ng ganoong kwalifikasyon. Ang atmosfera sa bulwagan ay tila mapang-api sa mga salita ni Xiaoyan. Nagpalitan ng tingin sina Jie Xingtian, Fama, Mu Chen, Nolan Jia, at ang iba pa. Lahat sila ay bumaba sa malalim na pag-iisip. Ang pagpili ng kanilang posisyon ay hindi isang laro. Kung mali man ang kanilang pagpili, tiyak na mauuwi sila sa pagkawasak. Kaya naman, maging sila ay nahirapang gumawa ng desisyon sa maikling panahon. Hihihi. Tatayo ang primer clan ko sa panig ni Xiaoyan. Alam ng matandang ito na kahit na magkubli sa Mystic Cloud Sect, malamang na hindi magtatapos ang isa. Ang kasalukuyang Yunshan, hihihi. Mas mabuting mag-isip ng mabuti ang lahat. Tumawa at nagsalita si Hai Badong nang makita niyang nag-aalangan ang lahat. Napakunot ang mga labi ng lahat nang marinig nila ang mga salita ni Hai Badong. Ang kanyang primer clan at ang Xiao clan ay karaniwang umabot sa punto kung saan halos imposibleng paghiwalayin ang dalawa. Natural na tutulungan niya si Xiaoyan. Kahit na akala nila ayon sa mga linyang ito, lahat sila ay nakaramdam pa rin ng kaunting asim sa kanilang mga puso. Noon, hindi lang si Hai Badong ang nagpakilala kay Xiaoyan bilang isang pambihirang tao. Gayunpaman, siya lang ang may lakas ng loob na ipagsapalaran na masaktan ang Mystic Cloud Sect para matulungan siya. Ubo. Mr. Xiaoyan, maaari ko bang malaman kung ano ang iyong tsansa na manalo sa malaking labanan na ito sa pagitan mo at ng Mystic Cloud Sect? Marahang umubo si Mo Chen bago biglang nagsalita. Sa sandaling ito, medyo nagbago ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Xiaoyan. Ang edad ng huli ay tila hindi pinansin ng lahat sa sandaling ito. Si Jie Xingtian at ang iba pa ay nagmamadaling itinapat ang kanilang mga tainga nang marinig nila ang tanong ni Mo Chen.
Kung gusto ni Xiaoyan na pumili sila ng panig na paninindigan, natural lang na kailangan ni Xiaoyan na magbunyag ng ilang trump card na makapagpapatibay sa kanila. Ang tsansa ng tagumpay ay 50-50. Ngumiti lang si Xiaoyan at mahinang sumagot habang binubuksan ng lahat ang kanilang mga tainga. Ang mga pagkakataong ito ng tagumpay na hindi mataas o mababa ay malinaw na naging dahilan upang ang lahat ay medyo hindi nasisiyahan. Agad na tumawa ng mahina si Jie Shengtian habang sinabi niya. Bagaman nakabalik ka na ng maraming ekspertong dawang sa pagkakataong ito, ang Misty Cloud Sect ay nagtataglay din ng napakaraming dawang. Bukod dito, ayon sa alam namin, ang Misty Cloud Sect ay may hindi bababa sa 3 elite na dawang na ang lakas ay mas malakas pa kaysa kay Yondo at Yonsha. Siyempre, natural na si Yonshan ang pinakamahirap na tao. Maaari ko bang malaman kung mayroon kang kumpiyansa na harapin siya? Battle Through the Heavens. Kabanata 697. Kasal. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang tipak ng jade green na apoy ang bumaril sa bintana bago nawala. Isang rumaragasang tunog ang biglang tumunog mula sa labas ng bintana nang ang lahat ay hindi sigurado sa kanyang mga aksyon. Kaagad, 3 figure ang sumugod. Ang 3 makapangyarihang aura na maaaring magkabalikat kasama ang isang piling tao na dawwang ay naging dahilan upang agad na magbago ang kanilang mga ekspresyon. Natural na mayroon din akong mga piling dawwang. Mahinang ngumiti si Xiaoyan at itinuro si Old Yingo at ang dalawa pang lumitaw. Gayunpaman, katatapos lang ng boses niya nang biglang gumuho ang paligid. Kaagad, isang medyo ilusyonaryong matandang figure ang unti-unting lumitaw sa harap ng mga natulala na tingin ng lahat. Siyempre, mayroon din tayong elite na Daozang. Unti-unting tumunog ang matandang tawa nang lumitaw ang ilusyonaryong figure. Isang mar-angel na aura na naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng mga nakaupo ng husto ang kanilang mga ekspresyon kaagad na lumutang na parang rumaragas ang agos ng tubig baha. Dumaan ang sikat ng araw sa bintana at dumapo sa medyo ilusyonaryong matanda. Gayunpaman, hindi ito nakabuo ng kaunting figures sa lupa. Ang sitwasyong ito ay tila kakaiba. Ang figure ng tao na biglang lumitaw at ang pagsabog ng mar-angel na aura na hindi gaanong mababa kaysa sa isang piling tao na Daozang ay naging dahilan upang ang lahat ay bumaba sa isang alertong estado. Maraming mga tingin ang naglalaman ng ilang gulat habang tinitigan nila ang una. Isang napakalaking alon ang bumaligtad sa kanilang mga puso. Inihayag din ni Xiaoyan ang isang natigil ang mukha sa harap ng kompletong katahimikan. Ilang sandali pa, sa wakas ay tahimik niyang hinaplos ang kanyang ulo at tumawa ng mapait habang sinasabi. Guro, bakit ka lumabas? Guro. Ang paraan ng pakikipag-usap ni Xiaoyan sa misteryosong matandang ito ay agad na naging sanhi ng marahas na paglukso ng puso ng lahat. Ang mga mata na dati nilang tinitignan sa huli ay naging kakaiba. Malinaw nilang nasaksihan ang pagpapabuti ni Xiaoyan sa mga taong ito. Bahagi nito ay maaaring dahil mayroon siyang mahusay na talento sa pagsasanay. Gayunpaman, kung pag-iisipang mabuti, malamang na mahalaga din ang tulong ng misteryosong matandang ito. Hihihi. Ayos lang. Malalaman din ito ng iba maya-maya. Natawa si Yao Lao. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya sa harap ng ibang tao maliban kina Xiaoyan at Medusa. Gayunpaman, ang pagkilos na ito ay hindi basta-basta. Alam niya na malamang na mahihirapan siyang itago ang sarili sa mapagpasyang labanan sa pagitan ni Xiaoyan at ng Misty Cloud Sect. Dahil iyon ang kaso, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapakita ng maaga o huli? Higit pa rito, sa pamamagitan ng pagpili na lumitaw sa ganoong oras, siya ay walang alinlangan na magiging isang mabigat na bargaining chip na magiging sanhi ng nag-aalangan na si Jie Xingtian at ang iba pa upang mabilis na magdesisyon sa kanilang paninindigan. Lalong naging sigurado ang lahat sa relasyon ng dalawa nang marinig nila ang pag-uusap ni na Xiaoyan at Yao Lao. Hindi sinasadyang napalunok sila ng laway bago nagkatinginan. Medyo nabigla silang lahat. Ito ay hindi inaasahan na ang taong ito ay talagang may hawak pa rin ng gayong trump card. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang hamanin ang Misty Cloud Sect. Kung ikukumpara kay Jie Xingtian at sa iba pa, mas nabigla ang grupo ni Hai Badong at Old Yingo. Ito ay dahil malinaw na alam nila na sa tabi ng misteryosong matandang ito,
mayroon pa ring napakalakas na eksperto na kayang makipaglaban sa isang piling tao na Dao Zhang sa tabi ni Xiaoyan, si Medusa. Kung sasabihin ng isa sa ganitong paraan, hindi ba nangangahulugan iyon na may dalawang makapangyarihang eksperto sa tabi ni Xiaoyan na kayang makipagbalikatan sa isang piling Dao Zhang? Nang maisip nila ito, nagkatinginan sina Old Yingo, Su Mei, at Taiwu sa mata ng isa't isa. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng takot habang sila ay nagagalak sa kanilang mga puso na hindi sila nakipag-away ni Xiaoyan pabalik sa Black Corner region. Kung hindi, malamang na maging sila ay masusunod ang kapalaran ni Fan Lao. Mula sa sulok ng bulwagan, unti-unti ding nakabangon sina Nolan Jia at Nolan Su mula sa pagkagulat sa hitsura ni Yao Lao. Nagkatinginan sila at sabay-sabay na nilanghap ang malamig na hangin. Napuno ng pait ang kanilang mga bibig. Kung mas malaki ang lakas na ipinakita ni Xiaoyan, mas lalawak ang panghihinayang sa kanilang mga puso. Sa katunayan, magiging manugang na sana siya ng mga Nolan clan nila. Kung naging maayos ang lahat, ang kapangyarihan at impluwensya ng Nolan clan ay lubos na napalakas dahil sa kanya. Gayunpaman, nakuha ni Yao Lao ang lahat ng ekspresyon sa mukha ng lahat sa loob ng bulwagan. Kinawian niya ang kanyang kamay at umupo sa isang upuan sa tabi ni Xiaoyan bago siya ngumiti at sinabing, "Maaari mo na lang ipagpatuloy ang pag-uusapan kung ano ang gusto mong pag-usapan. Hindi na kailangang alalahanin ang dating ako." Nang marinig ang mga salita ni Yao Lao, lahat ng nasa malaking bulwagan, kabilang si Jie Xingtian, ay nagmamadaling pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Isang Dao Zhang at isang Dao Huang ay dalawang eksperto mula sa ganap na magkaibang antas. Ang isang eksperto sa antas na ito ay maaaring ilagay sa itaas na antas ng gintong pagoda kahit na inilagay sa buong kontinente ng Dao Qi. Ang lahat ng mga ito, gayunpaman, ay maaari lamang ituring na nasa gitnang itaas na antas. Hihihi. Pwede ko bang malaman kung paano haharapin ang senior na ito? Parang hindi ko pa nakikilala ang senior na ito sa Jiama Empire. Itinaas ni Jia Xingtian ang kanyang mga kamay kay Yao Lao at nagsalita ng may magalang na ngiti. Ang matandang ito ay hindi taga Jiama Empire. Hihihi. Natatakot ako na lahat kayo ay hindi pa ipinanganak noong ako ay gumagala sa kontinente. Natawa si Yao Lao. Agad na bumaling ang kanyang tingin at lumingon kay Fama sa bulwagan. Sa sandaling ito, ang huli ay nahuhulog sa malalim na pag-iisip ng lumitaw si Yao Lao. Parang may sinusubukan siyang maalala. Ikaw ang munting alchemist noon, tama ba? Naaalala ko pa rin ang iyong aura. Pagkatapos ng maraming taon na hindi kita nakilala, parang nagkaroon ka na ng kakayahan. Ang mahinang tawa na ibinuga mula sa bibig ni Yao Lao ay naging sanhi ng pagiging mapurol ng lahat sa bulwagan. Ang katawan ni Fama, gayunpaman, ay biglang nanginag. Napuno siya ng kawalang paniwala nang itinaas niya ang kanyang ulo at hindi sinasadyang sumigaw. Ikaw. Ikaw ang matandang lalaki noon. Tumawa si Yao Lao at walang ingat na tumanggo. Nakita niya ang nalilitong ekspresyon ni Xiaoyan at sinabing, "Nakilala ko siya noong gumagala ako sa kontinente. Gayunpaman, noong panahong iyon, mas matanda lang siya sa iyon ng kaunti. Noon, nakita ng matandang ito na may talento siya at tinulungan siyang mapabuti ng kaunti sa aking interes." Biglang naunawaan si Xiaoyan. Ang mga mukha ni Jie Xingtian at ng iba pang nakarinig sa mga salita ni Yao Lao ay bahagyang kumaibot. Agad nilang pinunasan ang malamig na pawis sa kanilang mga mukha. Ang taong ito ay malamang na itinuturing na isang tunay na matandang demonyo, hindi ba? Habang ang lahat ay nagpupunas ng malamig na pawis, si Fama ay nagsusuot ng pananabik na mukha habang siya ay nagmamadaling bumaba sa kanyang upuan at lumuhad patungo kay Yao Lao mula sa malayo. Ikinaway ni Yao Lao ang kanyang manggas bago umabot sa lupa ang magkabilang tuhod ni Famaria. Isang banayad na puwersa ang nagpaangat kay Famaria. Sinabi ni Yao Lao, "Hindi na kailangang bigyan ako ng ganoong kagalang-galang na pagbati. Medyo interesado lang ako noon. Nagagawa mong makuha ang iyong kasalukuyang tagumpay dahil sa iyong sariling pagsusumikap at talento. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pabor sa iyo na lumiwanag sa akin kahit sa aking kamatayan." Nakatayo lang si Fama dahil hindi niya magawang lumuhad at yumuko.
Binigyan niya si Yao Lao ng pagyuko na gagamitin ng isang miyembro ng nakababatang henerasyon bilang magalang niyang sagot. Si Chi Mi-er sa gilid ay nagpunas din ng malamig na pawis sa kanyang noo nang makita niyang binati talaga ni Fama si Yao Lao sa napakagandang paraan. Sa kasalukuyan, si Fama ay isang tunay na Tier 5 alchemist. Ngunit ang ganitong uri ng tagumpay ay dahil lamang sa ang matandang lalaki sa harap ay random na naliwanagan siya ng kaunti. Mahirap isipin kung anong uri ng nakakatakot na background mayroon ang matandang ito. Walang magawang umiling si Yao Lao nang makita niyang ang lahat ay takot na ang kanilang mga mukha ay paulit-ulit na nagpapalabas ng malamig na pawis. Kinawian niya ang kanyang kamay sa lahat at agad na sinabi. Sige, sige, dapat pag-usapan ninyong lahat ang mga mahahalagang bagay. Kung hindi, sisihin ng alagad kung ito ang matandang ito na lumabas para istorbohin ang kanyang usapan. Tama, totoo ang sinabi ni Xiaoyan kanina. May ilang bagay na dapat ayusin bago ang mapagpasyang labanan sa Mystic Cloud Sect. Kaya dapat pag-isipang mabuti ng lahat ang bagay na ito para sa iyong pinakamahusay na interes. May mahinang pagbabante sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Walang kahit isang tao ang nakaupo sa lugar na hindi nagbago ang ekspresyon dahil sa mga salitang ito mula sa isang piling Daozang. Napangiti si Yao Lao pagkatapos tumunog ang kanyang mga salita. Agad namang nanginig ang kanyang katawan at unti-unting nanghina ang ilusyonaryong katawan niya. Pagkatapos noon, kakaiba siyang nawala. Walang magawang umiling si Xiaoyan matapos makitang nawala si Yao Lao. Inangat niya ang ulo niya para tignan ang lahat bago tumawa. Hihihi. Pasensya na, laging prangka ang guro. Nagmamadaling nakisabay sa tawanan ang lahat matapos marinig ito. Kung naramdaman nila na ang kasalukuyang Xiaoyan ay karapat-dapat sa kanilang pagtrato sa kanya ng seryoso, si Xiaoyan ngayon ay nagtataglay ng kwalifikasyon na dapat nilang tustusan. Isang guro na may lakas ng isang Daozang. Sa ganitong uri ng background, bakit kailangan niyang katakutin ang Jiama Empire? Ngayon, lahat, nakapagdesisyon na ba kayo? Marahang tinapik ng mga daliri ni Xiaoyan ang mesa bago itinaas ang kanyang mga mata at biglang nagtanong. Muling tumahimik ang malaking bulwagan. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang itinikom ni Fama ang kanyang mga ngipin at nagsalita sa malalim na boses. Ginawa ako ng matandang lalaki na maliwanagan ako sa nakaraan. Magsusugal ang Alchemist Association ko sa pagkakataong ito at gagawin ang aming makakaya upang tulungan kang labanan ang Mystic Cloud Sect. Dahil sa sinabi ni Fama, nagulat ang lahat. Ang Alchemist Association ay nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa loob ng Jiama Empire. Ang lakas ni Xiaoyan ay walang alinlangan na tataas sa kanilang tulong. Dahil matapang ang association head, sasamahan ka rin ng aming muklan. Sa anumang kaso, ang Mystic Cloud Sect ay matagal nang ayaw sa aming muklan. Maaaring hindi na sila kumilos ngayon ngunit ang aming kapalaran sa hinaharap ay malamang na hindi magiging maganda. Hinampas ni Mo Chen ang mesa sa harap niya, nag-igting ang kanyang mga ngipin, at mabangis na nagsalita hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang boses ni Fa Maria. 3 na sa 5 malalaking paksayon ang nagpahiwatig ng kanilang paninindigan. Ang natitira na lang ay ang imperial na pamilya at ang Nolan clan. Mahigpit na pinagdikit ni Yao Ye ang kanyang mga kilay. Ang kanyang tingin ay napalitan ng tingin kay Jie Xingtian bago siya agad na nagsalita ng may malinaw na boses. Mr. Xiaoyan, hindi imposibleng tulungan ka ng aming imperial na pamilya. Gayunpaman, mangyaring payagan si Yao Ye na magtanong dito. Prinsesa Yao Ye, mangyaring huwag mag-atubiling magsalita. Ang Mystic Cloud Sect ay talagang isang malaking mabangis na tigre ng ating Jiama Empire. Gayunpaman, ang paksayon ni Mr. Xiaoyan ay hindi na mahina ngayon. Sapat na rin na magkabalikat kasama ang Mystic Cloud Sect. Nais itong itanong ni Yao Ye. Kung ang Mystic Cloud Sect ay talagang aalisin sa hinaharap, ikaw ba ay magiging isa ka bang mabangis na tigre sa loob ng Jiama Empire? Kung ito ang kaso, hindi ba ang aming imperial na pamilya ay nasa parehong sitwasyon bago at pagkatapos nito? Napahigpit ang magandang mukha ni Yao Ye. Tumingin ang kanyang tingin kay Xiaoyan ngunit wala ito kahit kaunting takot. Ang mga salitang ito ni Yao Ye ay walang alinlangan na labis na na-target. Kaya naman,
Ang kapaligiran sa loob ng bulwagan ay agad na naging balisa nang tumunog ang kanyang boses. Ang ilang mga tao ay tahimik na nagbuga ng malamig na pawis habang tahimik silang nagtatanong kung paano naging matapang ang babaeng ito. Dahan-daang tinapik ng daliri ni Xiaoyan ang mesa. Sinulyapan niya si Yao Ye na matamang nakatitig sa kanya. Bagamat hindi gumagalaw si Jie Xingtian sa kanyang tabi, naramdaman pa rin ni Xiaoyan ang kanyang biglang nanikip na katawan. Palaging magkakaroon ng dibisyon sa pagitan ng malakas at mahina sa anumang lugar. Baka maging isang mabangis na tigre ang paksayon ko sa loob ng Jiama Empire sa hinaharap. Gayunpaman, masisiguro ko ito sa harap ng lahat ng naririto. Hanggat ang pamilya ng imperial ay hindi sumusubok na gumawa ng anuman, tiyak na hindi ako gagawa ng isang bagay na katulad ng pagtatangka ng Mystic Cloud Sect na agawin ang autoridad sa imperyo. Matagal na nag-isip si Xiaoyan bago tumunog ang mahina niyang boses. Tila medyo hindi nasisiyahan si Prinsesa Yao Ye sa sagot ni Xiaoyan. Gayunpaman, nang muli niyang bubuksan ang kanyang bibig, lumubog ang ekspresyon ni Xiaoyan habang sinabi niya. Prinsesa Yao Ye, dapat mo ring malaman na kung hindi ako kikilos sa pagkakataong ito, ang iyong imperial na pamilya ay ganap na mawawasak ng Mystic Cloud Sect sa loob ng ilang buwan hanggang isang taon. Kaya naman, umaasa akong tatapusin mo ang usapin kapag maganda ang hitsura. Huwag mong isipin na narito si Xiaoyan para makiusap sa iyo na makipagtulungan sa akin. Nagulat ang puso ni Yao Ye nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Sa sandaling ito lamang niya naalala na ang pagtutulungang ito ay dahil gusto ni Xiaoyan na ayusin ang lahat ng nakatagong panganib. Ang kanilang pakikilahok sa labanan o kung hindi man ay hindi lumilitaw na isang mapagpasyang kadahilanan. Sa ilalim ng pananakot na tonong ito ni Xiaoyan, si Yao Ye sa kalaunan ay walang magawang umatras sa pagkatalo. Ngumiti din si Jie Xingtian sa gilid at sinabing, bata pa si Yao Ye at natural lang na hindi niya isinasaalang-alang ang lahat ng aspeto kapag gumagawa siya ng mga bagay-bagay. Sana ay hindi siya sisihin ni Mr. Xiaoyan. Hihihi. Dahil nagkakasundo ang lahat, natural na hindi mabubukod ang aming imperial family. Siguradong gagawin ng imperial family ko ang lahat ng aming makakaya para makatulong na sirain ang Mystic Cloud Sect sa pagkakataong ito. Nang makita na ang imperial na pamilya ay nagpahayag din ng kanilang paninindigan, naibuka na lamang nina Nolan Jia at Nolan Su ang kanilang mga bibig upang ipahiwatig na lalaban din sila sa Mystic Cloud Sect. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso nang makita niyang ang mga matandang fox na ito ay sa wakas ay sumang-ayon na. Ngumiti siya at sinabing, kung ganoon, sana ay maging matagumpay tayo sa ating pagtutulungan. Bukod pa rito, nais kong humiling sa lahat. Mangyaring huwag ilabas ang usapin ng aking guro. Nagmamadaling tumango ang lahat nang marinig ito. Napangiti din si Haibadong nang makitang maayos na ang lahat. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang nagbago ang ekspresyon niya. Sumenyas ang kamay niya sa bintana at isang messenger bird ang lumipad at tuluyang dumapo sa kamay niya. Ito ay impormasyon na ipinadala ni Yafei. Inalis ni Haibadong ang piraso ng papel mula sa messenger bird at ngumiti kay Xiaoyan bago ito agad na binuksan. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang gawin iyon. Ano ito? Kumunat ang noo ni Xiaoyan at nagtanong nang makita ang pagbabagong ito. Dinilaan ni Haibadong ang kanyang mga labi. Nakatitig ang kanyang tingin kay Xiaoyan habang nagsasalita sa malalim na boses. Ang matandang iyon na si Yunshan ay gustong magdaos ng kasal sa Mystic Cloud Sect. Kasal? Kanino? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan. Si Guhi at Yun. Battle Through the Heavens. Kabanata 678. Mixed Bone Molding Peel. Agad at hindi mapigil ang nagdilim ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ang dalawang pangalang ito na iniluwa ni Haibadong. Namilog ang mga mata niya at may kung anong galit ang lumalabas sa kanila. Gusto ni Yunshan na tulungan sina Guhi at Yun na magsagawa ng kasal. Natigilan din ang lahat sa hall nang marinig nila ang mga salita ni Haibadong. Nagkatinginan sila ng walang imak. Ang matandang ito. Ano ang balak niyang gawin sa paggawa ng ganoong bagay ngayon? Kumunat ang noo ni Mo Chen at nagtanong sa malalim na boses. Ano pa ba? Siya ay natural na nagpaplanong i-recruit si Guhi sa sandaling ito.
Si Guhi ay naging alienate sa Mystic Cloud Sect pagkatapos makulong si Yunyun sa loob ng ilang taon na ito. Paminsan-minsan ay ginagamit niya ang dahilan ng paghahanap ng mga sangkap na panggamot para umalis. Bukod dito, mananatili siyang malayo sa mahabang panahon. Kinurot ni Jia Xingtian ang kanyang mga labi at malamig na tumawa. Ang isang Tier 6 na alchemist ay isang tao na dapat tretuhin ni Yun Shan ng may paggalang kahit na sa kanyang lakas. Gayunpaman, talagang hindi inaasahan na talagang handa siyang gamitin si Yun Yun para ibitag si Guhi. Si Guhi ay palaging naaakit kay Yun Yun. Gayunpaman, noong nakaraan, ang huli ay isang pinuno ng sekta at likas na mayabang. Bukod dito, napakaraming bagay din ang kailangan niyang isaalang-alang. Kaya, maaari lamang siyang tretuhin ni Guhi ng may paggalang sa kanyang kapasidad bilang isang elder at hindi lumampas sa linya kahit kaunti. Nakikita ng isang matalas na mata na ito ay isang panig lamang sa Guhi. Inihayag ni Hai Badong ang kanyang iniisip. Sinulyapan niya ang madilim na mukha ni Xiaoyan, alam niya ang ilan sa mga isyu sa pagitan ni Xiaoyan at Yun Yun. Kaya, ang kasal na ito ay maaaring ganap na kontrolin ni Yun Shan. Ang kanyang intensyon ay ganap na hilahin si Guhi, ang Alchemist Grandmaster na ito sa panig ng Mystic Cloud Sect. Sa pagtingin sa sitwasyon ayon sa nararamdaman ni Guhi para kay Yun Yun, maaari talaga siyang maging pangil ng Mystic Cloud Sect kung matagumpay na nakumpleto ang kasal na ito. Sumimangot si Jia Xingtian at nagsalita sa malalim na boses. Marami na silang nakipag-ugnayan kay Guhi at natural na naiintindihan siya ng husto. Gayunpaman, si Yun Yun ay hindi kailanman nagtataglay ng anumang espesyal na damdamin para kay Guhi. Siya rin ay isang mapagmataas na tao. Maliban kung si Yun Shan ay gumagamit ng ilang mga espesyal na taktika, malamang na hindi papayag si Yun Yun na pakasalan ang isang taong hindi niya gusto. Tumingin ang mga mata ni Nolan Jia sa ekspresyon ni Xiaoyan bago nagsalita. Sa wakas ay ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay matapos marinig ang random na diskusyon mula sa lahat. Napigilan ang kalungkutan sa kanyang mukha hanggang sa nagkalat ang karamihan. Sinulyapan ng kanyang mga mata ang lahat bago siya dahan-daang nagsalita. Si Guhi ay nagtataglay ng isang napakahusay na reputasyon sa loob ng Jiama Empire. Malamang na magiging lubhang mahirap kung ang Mystic Cloud Sect ay tutulong sa kanya. Kaya, natural na kailangan nating subukan ang lahat para masira ang kasal na ito. Old Hai, kailan gaganapin ang kasal ni Yun Shan? 2 araw mula ngayon. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Isang madilim na ulap ang bumungad sa kanyang mga mata habang mahinang nagsalita. Kung ganoon, gusto kong ihanda ng lahat ang lahat sa loob ng 2 araw na ito. Makalipas ang 2 araw ay ang araw na magkakaroon tayo ng mapagpasyang labanan sa Mystic Cloud Sect. Agad-agad. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Kapag si Guhi ay talagang tumayo sa tabi ng Mystic Cloud Sect at nagtipon ng ilang malalakas na tao, malamang na mas mahirap talunin ang Mystic Cloud Sect. Umiling si Xiaoyan at sumagot. Sandaling nag-isip ang ilang tao nang marinig nila si Xiaoyan at tumanggo lamang sila. Kung bibigyan nila si Guhi ng sapat na oras, malamang na makakaipon talaga siya ng maraming eksperto mula sa lahat ng dako. Mr. Xiaoyan, hanggat kaya mong talunin ang mga eksperto sa loob ng Mystic Cloud Sect, maaari mong iwanan ang natitirang mga disipulo para harapin ang hukbo ng ating imperial na pamilya. Tahimik din akong maglalabas ng utos sa ilan sa mga commander at general na kumokontrol sa malalaking hukbo sa loob ng 2 araw na ito at utusan silang tahimik na alisin ang mga especially iya at lakas ng Mystic Cloud Sect sa loob ng mga lungsod. Saglit na nag-isip si Yao Ye bago siya ngumiti at sinabi kay Xiaoyan. Hanggat mapatay ni Mr. Xiaoyan si Yun Shan, ang natitirang mga miyembro ng Mystic Cloud Sect ay tiyak na ganap na maaalis sa Jiama Empire. Kahit na ang pamilya ng imperial ay hindi maihahambing sa Mystic Cloud Sect sa mga tuntunin ng mataas na antas ng mga eksperto, sila, na nagtataglay ng makinarya ng imperyo, ay madaling maalis ang Mystic Cloud Sect, na nawalan ng pinuno nito, mula sa imperyo. Kung ganoon, aasa tayo kay Prinsesa Yao Ye sa oras na iyon. Napangiti lang si Xiaoyan matapos marinig ito. Ang Mystic Cloud Sect ay malalim na nakaugat sa loob ng Jiama Empire.
Tanging ang imperial na pamilya na kumokontrol sa buong imperyo ang may malaking mapagkukunan upang ganap na maalis ang mga ito. Ang puntong ito ay isang bagay na walang pagpipilian si Xiaoyan kundi ang aminin. Kung ang imperial na pamilya ang mamamahala sa ganoong bagay, ang kanilang pagiging epektibo ay walang alinlangan na maraming beses na mas malaki kaysa sa kanya. Gayunpaman, kung talagang tatayo si Guhi sa gilid ng Misty Cloud Sect, tumingin ang tingin ni Hai Badong kay Xiaoyan, nag-alinlangan sandali bago nagsalita. Sinabi ko na ang awayan ng dugo sa pagitan namin ng Misty Cloud Sect at ako ay malulutas lamang kung ang isa sa amin ay mamamatay. Walang ibang paraan kundi ito. Kaya, walang makakapidyo sa akin na sirain ang Misty Cloud Sect. Si Guhi ay walang pagbubukod. Napangiti ng mahina si Xiaoyan. Ilang maitim at malamig na layuning pagpatay ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata. Kung talagang gusto niyang tulungan ang Misty Cloud Sect, sabay na lang natin siyang atakihin at papatayin. Siyempre, ito ay isang paraan na ginagamit lamang bilang huling paraan. Siya ay isang mapagmataas na tao. Gagamit ako ng iba pang mga paraan upang masiraan ng loob siya at makuha siyang umatras sa oras na iyon. Gagawin namin ang sinabi mo dahil nakagawa ka na ng desisyon. Gagawin ng Primer Clan ang lahat ng aming makakaya para tulungan ka makalipas ang 2 araw. Tinapik ni Hai Badong ang braso ni Xiaoyan at nagsalita sa malalim na boses. Gagawin din ng Alchemist Association ang lahat para tumulong. Ngumiti si Fama at kinausap si Xiaoyan. Sa pagkakataong ito, itataya ng matandang ito ang lahat sa iyo. Ngumisi at tumango si Xiaoyan habang tinitingnan ang deklarasyon ng 2 taong ito. Agad na dama po ang kanyang tingin kay Jie Xingtian at bigla siyang nagsalita ng nakangiti. Narinig ko na ang imperial na pamilya ay may guardian beast na napakalakas. Napakahalaga ng bagay na ito at natatakot ako na kailangan itong ilabas ni Jielan. Nagulat si Jie Lao nang marinig niya ito. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Yao Ye bago tumawa ng mapait habang sinabing. Ang imperial na pamilya ay mayroon ngang rank 6 na tagapag-alaga na magical beast na may lakas na maihahambing sa 7-star o 8-star daw huwang. Gayunpaman, malamang na mahihirapan itong lumahok sa labanan. Bakit? Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Isang magical beast na maihahambing sa isang 8-star daw huwang ay nagtataglay ng napakahusay na lakas sa pakikipaglaban. Sa mga naruroon, malamang na sina Jie Xingtian at Hai Badong lamang pagkatapos niyang mabawi ang kanyang pinakamataas na lakas ang makakalaban nito. Mr. Xiaoyan, hindi ito dahil nagtitimpi ang aming imperial na pamilya. Sa halip, ito ay dahil ang secluded si Scaly Beast ay nakipaglaban para sa ating imperial na pamilya sa loob ng maraming taon, na nagresulta sa katawan nito na mapuno ng mga nakatagong sugat. Ang mga pinsala nito ay sumabog ilang oras bago at ang kalagayan nito ay labis na kawalang interes. Ang lakas nito ay hindi pa halos kalahati ng kung ano ang magiging epekto nito. Idiniin ni Yao Ye ang kanyang mga labi at mahinang nagsalita nang makita niya ang pagsimangot ni Xiaoyan. Mga pinsala. Tinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay. Gayunpaman, nakangiti siyang nagsalita. Marahil ay makakatulong ako. Pagkatapos ng lahat, hindi dapat kalimutan ng lahat na isa rin akong alchemist. Patuloy na ngumiti sina Yao Ye at Xingtian ng mapait matapos marinig ang kanyang mga salita. Sabi nila, alam namin na alchemist din si Mr. Xiaoyan. Gayunpaman, inimbitahan pa namin ang pinuno ng asosasyon na si Fama na tingnan ang nakaraan. Gayunpaman, sinabi niya na para ganap na magamot ang secluded si Scaly Beast, kakailanganin namin ang isang uri ng medicinal pill na tinatawag na mixed bone molding pill. Mixed bone molding pill. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang bibig. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay may lubos na kapansin-pansing epekto sa mga pinsala ng isang magical beast. Gayunpaman, ito ay medyo mataas na tier. Umabot na ito sa full tier 6 na medicinal pill. Kahit na isang taong may kakayahan ako ay mahihirapang matagumpay na magpino ng isang medicinal pill ng tier na ito. Kaya naman, si Fama sa gilid ay walang magawang ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Malamang na ang tanging isa sa Jiama Empire na ito na makakapagpino ng ganitong uri ng medicinal pill ay si Guhi. Gayunpaman,
ang imperial na pamilya ay kasalukuyang may mahigpit na relasyon sa Misty Cloud Sect. Malinaw na hindi posible na hilingin sa kanya na tulungan itong pinuhin ito. Napabuntong hininga si Jia Xingtian. Kung hindi dahil sa malaking pagbaba ng lakas ng Serency Scaly Beast, hindi rin niya kailangang maging ganito katakutan sa Misty Cloud Sect. Ipaubaya mo sa akin ang tungkol sa medicinal pill. Dahil lahat tayo ay nasa iisang bangka, natural na hindi ako magiging makasarili. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago siya biglang sumagot. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Maraming nakatulala na tingin ang dumaan kay Xiaoyan. Hinihiling sa kanya na pinuhin ang isang Tier 6 na medicinal pill. Kung ito ang kaso, hindi ba ibig sabihin? Ang kakayahan ng taong ito sa pagpapadalisay sa gamot ay talagang umabot sa Tier 6 sa loob ng maikling 3 taon. Kung ikukumpara sa gulat na tingin ng lahat, ang mga ekspresyon ni Fama at Chimir ay lubhang kawili-wili. Bilang mga alchemist, malinaw na malinaw sa kanila kung gaano kahirap pataasin ang antas ng alchemy ng isang tao. Gayunpaman, ang taong ito sa harap nila ay tumalon mula sa isang Tier 3 alchemist patungo sa isang Tier 6 na alchemist sa loob ng 3 maikling taon. Ang ganitong uri ng bilis ay maaari lamang ilarawan bilang nakakatakot. Hindi katakataka na nakuha niya ang pabor ng matandang iyon. Ang talentong ito ay talagang isang bagay na hindi kayang pantayan ng sinuman. Bagaman ang mixed bone molding pill ay isang Tier 6 medicinal pill, hindi ito napakahirap na pinuhin. Sa aking kasalukuyang medicinal refining skills, dapat ay mayroon akong mataas na pagkakataon na magtagumpay. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang lahat ng nakatulala na tingin mula sa kanyang paligid at nakangiting sinabi. Maaaring magpadala si Jia Lao ng isang tao na magdadala ng mga sangkap na panggamot mamaya. Natural na ibibigay ko ang gamot na tableta bukas. Nagpalitan ng tingin sina Jia Xingtian at Yao Ye matapos makita ang mukha ni Xiaoyan na tila hindi nagbibiro. Nahirapan silang itago ang saya sa pagitan ng kanilang mga kilay habang nagmamadali silang tumugon ng magalang. Hanggat nagagawa nilang payagan ang Serency Scaly Beast na mabawi ang lakas nito, natural na tataas muli ang lakas ng imperial na pamilya. Kung ito ang mangyayari, magiging mas kalmado sila. Agad akong magpapadala ng isang tao upang magpadala ng mga sangkap na panggamot kay Mr. Xiaoyan pagkatapos nito. Wala kaming pakialam sa rate ng tagumpay hanggat kaya ni Mr. na pinuhin ito. Ayos ang pamilya ng imperial kahit gaano pa karami ang mga sangkap na ginagamit sa gamot. Masayang tumawa si Yao Ye. Ang kanyang tono ay lumitaw na kakaiba. Bagamat ang mga panggamot na sangkap na ginamit upang pinuhin ang mixed bone molding pill ay hindi ordinaryong bagay, natural na hindi ito problema para sa mga mayayamang tindahan ng imperial na pamilya. Nakangiti si Xiaoyan habang nakatingin sa dalawang masayang tao. Sinabi niya, kayong dalawa ay hindi dapat magpasalamat sa akin. Magkakaroon kayo ng malaking panganib sa mapagpasyang labanang ito kasama ang Misty Cloud Sect. Natural, ang mas malalakas na individual ay mas mabuti. Kung ang Serency Scaly Beast na iyon ay makakabawi ng lakas nito, malaking tulong ito sa atin. Nagmamadaling tumanggo sina Yao Ye at Jia Xingtian nang marinig nila ito. Napangiti ang matanda hanggang sa hindi niya maisara ang bibig. Hindi sila natalo sa pagtutulungang ito. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan matapos makita na ang karamihan sa mga bagay ay naayos na. Iniwas niya ang tingin sa labas ng bintana at tumingin sa malayo. Ang kanyang mahinang boses ay umalangaw-ngaw sa tabi ng tenga ng lahat. Nais kong hilingin sa lahat na tipunin ang lahat ng lakas ng pakikipaglaban na maaari nilang gawin sa loob ng 2 araw na ito. Pagkalipas ng 2 araw, ang malaking pinagsamang hukbo nating ito ay lalaban hanggang kamatayan kasama ang Misty Cloud Sect. Battle Through the Heavens. Kabanata 699. Ang Xiao Clan's Mansion. Nagpaalam sina Hai Badong at Xiaoyan sa lahat at umalis sa Alchemist Association pagkatapos makumplito ang pulong. Ang una ay bumalik sa Primer Clan habang si Xiaoyan ay sumunod sa kalsada at naglakad patungo sa pinakamataong lugar sa gitna ng lungsod. Sa sandaling ito, mayroong isang bagong inscription board na nakasabit sa itaas ng pangunahing pasukan ng isang malaking compound sa Locusyong ito.
Ang mag-agarang mga karakter na nakasulat dito ay naging sanhi ng medyo maraming dumadaan sa mga lansangan na hindi sinasadyang huminto at tumingin. Xiao Mansion. Walang magawang umiling si Xiao Yan nang makita niyang may malaking grupo ng mga tao na nakapalibot sa compound sa labas nang dumating siya. Kumikislap lang siya at sumugod sa dingding. Isang pares ng rumaragasang hangin ang biglang lumitaw nang ang figure ni Xiao Yan ay tumawid sa dingding ng compound. Gayunpaman, hindi umiwas si Xiao Yan. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang rumaragasang hangin ang madaling tumanggap ng mga pag-atake ng apat na itim na figure na bumaril mula sa mga anino. Hindi na kailangang mataranta. Ako ito. Random na tinalo ni Xiao Yan ang apat na itim na figure at nagsalita ng nakangiti. Agad na lumuhad ang apat na itim na figure habang ang isang tuhod ay nakadapa sa lupa at nagsalita ng may paggalang nang marinig ang pamilyar na boses. Chief. Paumanhin sa pagkakasala sa iyo. Hihihi. Hindi masama. Dahan daw ang pinitik ni Xiao Yan ang kanyang manggas at ngumiti at hindi sila sinisisi sa anumang paraan. Kinaway-kaway niya ang kamay sa kanilang apat at sinundan ang maliit na daanan sa compound habang dahan daw ang naglakad papasok sa loob nito. Ang mansyon na ito na natagpuan ni Xiao Li ay higit na lumampas sa tahanan ng Xiao Clan sa lungsod ng Wutan kapwa sa laki at estilo. Dahil nabawasan ng husto ang mga miyembro ng angkan, ang napakalaking compound ay naging medyo walang laman at tahimik. Saglit na naglakad si Xiao Yan sa maliit na daanan bago lumitaw ang isang maluwang na sala sa kanyang paningin. May mahinang tawa na ipinadala mula sa loob ng bulwagan. Dahan daw ang naglakad si Xiao Yan patungo sa sala, marahang itinulak ang pinto, at pumasok. Si Xiao Li at Xiao Ding, na nag-uutos sa mga katulong na linisin ang lugar ay lumingon upang tingnan nang marinig nila ang tunog ng pagbukas ng pinto. Ngumiti sila at lumapit nang makita kung sino si Xiao Yan. Paano ito? Hindi naman masama ang mansyon na ito, hindi ba? Hindi basta-basta umaasa sa pera kung gusto ng isa na bumili ng ganitong uri ng malaking mansyon sa ganoong lugar. Tumingin si Xiao Li kay Xiao Yan na nagmamasid sa lugar. Ang gintong sinturong ito ay kadalasang hawak ng ilang malalaking mga ngalakal na may medyo malakas na background. Gayunpaman, ang lakas na kasalukuyang taglay ni Xiao Yan sa Jiama Empire ay sapat na para ikumpara sa isang malaking nilalang tulad ng Misty Cloud Sect. Ang mga ngalakal na ito ay natural na hindi nang ahas na makahanap ng anumang pagtutol kay Xiao Li nang gusto niyang bilhin ang piraso ng lupang ito. Hindi sila nang ahas na itaas man lang ang presyo. Oo. Tumanggo si Zhao Yan. Bagamat ang malaking tambalang ito ay hindi maikukumpara sa engranding manor ng Primer Clan, lubos pa rin siyang nasisiyahan dito. Agad siyang tumawa ng mahina. Hindi masama, ang lugar na ito ay magiging punong tanggapan ng ating Xiao Clan sa hinaharap. Nakahinga rin ng maluwag si Xiao Li nang makita niyang tumanggo si Xiao Yan. Pangatlong kapatid, kumusta ang pagpupulong ngayon? Si Xiao Ding, na nakaupo sa wheelchair, ay ngumiti at nagtanong kay Xiao Yan. Ang lahat ay umusad ng maayos. Maari nating tipunin ang mga tao at lalaban hanggang kamatayan kasama ang Misty Cloud Sect pagkatapos ng 2 araw. Nakangiting sagot ni Xiao Yan. 2 araw mula ngayon. Nagulat si Xiao Ding nang marinig niya ito. Agad siyang sumimangot at sinabing, "Bakit nagmamadali? Huwag mong sabihin sa akin na may sikretong hindi alam ng iba." Pinaplano ni Yun Shan na pakasalan si Yun Yun kay Guhi at gamitin ito para mahigpit na itali si Guhi sa kanyang tagiliran. Kung talagang hahayaan natin silang matagumpay na ikasal, malamang na mas magiging problema ang mga bagay sa hinaharap. Kaya, dahan daw ang sagot ni Xiao Yan. Ang ngiti sa mukha ni Xiao Yan ay lubhang nabawasan nang banggitin ito. Gusto ni Yun Shan na ipakasal si Yun Yun kay Guhi. Sina Xiao Li at Xiao Ding ay hindi sinasadyang sumigaw ng malakas. Bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang marinig nila ang mga salita ni Xiao Yan. Alam ko. Oo. Oo. Masyadong makatwiran. Bakit hindi ko naisip? Bumagsak ang ekspresyon ni Xiao Ding habang marahang tinapik ng kanyang daliri ang armrest ng wheelchair. Mataimtim siyang nagsalita. Kung ganoon nga, magkakaroon talaga ng gulo. Si Guhi ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang kakayahang magtipon ng mga tao sa loob ng Jiama Empire ay malamang na kahit na si Fama mula sa Alchemist Association ay mahihirapang makamit.
Kapag siya ay kontrolado ng Misty Cloud Sect, si Yunshan ay magkakaroon ng mas maraming bargaining chips. Ano ang gusto mong gawin? Ano pa ang magagawa mo? Lumingon ang tingin ni Xiao Li kay Xiaoyan habang nagtatanong siya ng maraming tanong. Kailangan nating natural na hindi payagan ang kasal na ito na matagumpay na makumplito. Napangiti ng mahina si Xiaoyan. Ang kanyang nakababang mga mata ay medyo matalas sa sandaling ito habang sinabi niya. Mag-iisip ako ng mga paraan upang ayusin si Gohi makalipas ang 2 araw. Kahit papaano, dapat natin siyang pilitin hanggang sa hindi na niya magawang makialam sa mga usapin ng Misty Cloud Sect. Nagpalitan ng tingin sina Xiaoding at Xiao Li pagkatapos marinig ito. Dahil may plano ang taong ito, hindi na nila kailangan pang magsabi ng kahit ano. Kayong dalawa ay dapat manirahan sa mga miyembro ng clan sa 2 araw na ito. Ipaubaya sa akin ang usapin ng Misty Cloud Sect. Tinapik ni Xiaoyan ang magkabilang balikat nila at tumawa. Hindi talaga ako makakatulong sa mga ganitong bagay. Gayunpaman, dapat mong tandaan na ikaw ang kasalukuyang haligi ng suporta para sa Xiao Clan. Ang Xiao Clan ay magkakaroon lamang ng pag-asa na umunlad hanggat ikaw ay nabubuhay pa. Sumulyap si Xiaoding kay Xiaoyan at dahan-daang nagsalita. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. May isang utusan na biglang pumasok para magsumbong habang nag-uusap silang tatlo. Ito ay dahil personal na inihatid ni Yao Ye ang mga sangkap na panggamot na kailangan para pinuhin ang mixed bone molding pill. Talagang hindi inaasahan na ang kanilang bilis ay napakabilis. Mukhang ang imperial na pamilya ay tinitingnan ang Serency Scaly Beast na may malaking kahalagahan. Bulong ni Xiaoyan sa sarili at nagpadala ng isang tao upang imbitahan si Yao Ye. May natural na pabilog na pagbati nang magkita ang dalawa bago ibigay ni Yao Ye ang mga sangkap na panggamot na inihanda kay Xiaoyan. Ang mga panggamot na sangkap na inihanda ni Yao Ye ay nakaimbak sa isang mababang grade na storage ring. Sinuri ito ni Xiaoyan at hindi sinasadyang sinampal ang kanyang bibig sa loob ng kanyang puso. Talagang may sapat na mga sangkap na panggamot sa loob para pinuhin ang 10 mixed bone molding pill. Ang imperial na pamilya ay talagang bukas palad na gumastos ng kanilang pera upang ayusin ang bagay na ito. Sandali lang nanatili si Yao Ye pagkatapos may hatid ang mga sangkap na panggamot bago siya umalis. Pinaalis ni Xiaoyan si Yao Ye gamit ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, nagbigay siya ng ilang tagubilin kina Xiaoding at Xiao Li bago tumalikod para pumasok sa loob ng bakuran. Nakahanap siya ng isang tahimik na silid bago inutusan ang mga tao na huwag istorbohin siya. Huminga ng mahabang hininga si Xiaoyan matapos isara ang pinto sa silid. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at hinigpitan ang kanyang mga kamao sa ilalim ng kanyang manggas. Hihihi. Matandang asong Yunshan. Ang gawa mong ito ay talagang napakasama. Kalokohan. Ang isang asong nag-aalala ay lulandag pa nga sa pader. Ang isang nag-aalalang kuneho ay makakagat pa ng isang tao. Pinipilit mo akong umakyat sa Misty Cloud Mountain 2 araw mula ngayon. Ang maitim na singsing sa daliri ni Xiaoyan ay nanginig at ang ilusyonaryong figure ni Yao Lao ay unti-unting naalis. Sinulyapan niya si Xiaoyan bago sinabing, ang Misty Cloud Sect ay magkakaroon ng home ground advantage dahil ang battleground ay magaganap sa Misty Cloud Mountain. Bukod dito, mayroon din silang kalamangan sa mga bilang. Hihihi. Mukhang si Yunshan ay labis na natatakot sa iyo. Kung hindi siya maglalagay ng labis na pagsisikap. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Maraming tao sa Misty Cloud Sect at alam pa nila kung paano magsama-sama at bumuo ng mga porma sayon. Personal na naranasan ni Xiaoyan ang lakas ng porma sayon na nabuo noon, kaya natural niyang naiintindihan ang lakas ng ganoong bagay. Malamang na alam ni Yunshan ang relasyon sa pagitan mo ni Yunyun. Ang pagkilos niya na ito ay maaaring naglalayong galitin at guluhin ang iyong pag-iisip. Sinabi ni Yao Lao ang kanyang iniisip. Dahil may karanasan at matalas, natural na nakikita niya ang mga intensyon ni Yunshan sa isang sulyap. Natahimik si Xiaoyan. Kahit siya ay umamin na ang kanyang estado ng pag-iisip ay magulo at galit na galit nang marinig niya na sina Yunyun at Guhi ay ikakasal. Malinaw. Hindi niya magawang kumilos na parang mga estranghero pagdating kay Yunyun.
Ang dahilan kung bakit siya nagpasya na ang mapagpasyang labanan ay gaganapin 2 araw mula ngayon ay bahagyang dahil siya ay medyo nag-aalala na si Guhi ay talagang tatayo sa tabi ng Misty Cloud Sect, ngunit hindi niya maitatanggi iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Mayroon din siyang ibang iniisip. Noon, nakilala ni Xiaoyan si Yunyon, na gumagamit ng pangalang Yunji noong panahong iyon, sa Magical Beast Mountain Range noong siya ay naglalakbay bilang isang binata. Ang mala spring sin sa kuweba, ang pabor sa pagbibigay ng armor pati na rin si Yunji na nakipagsapalaran upang iligtas siya ng ilang beses. Ang lahat ng gusot na ito ay naging dahilan upang hindi siya tuluyang makalimutan ni Xiaoyan kahit gaano pa katigas ang puso ni Xiaoyan. Marahan na bamantong hininga si Yao Lao habang tinitingnan ang nagbabagong ekspresyon ni Xiaoyan. Binaliktad niya ang kanyang kamay at kakaibang bumungad sa singsing ang isang makapal na puting apoy bago itinigil ang sarili sa kanyang harapan. Dapat mong isuot ito. Pinitik ni Yao Lao ang kanyang daliri at ang makapal na puting singsing ay lumipad patungo kay Xiaoyan bago tumpak na nasalo ng huli. Ito. Ano ito? Huwag mong sabihin sakin. Hindi sigurado si Xiaoyan habang nakatingin sa puting singsing na nasa kamay niya. Isang malamig na pakiramdam na may halong hindi pangkaraniwang init ang lumitaw sa puso ni Xiaoyan. Ito ay isang singsing na gawa mula sa aking bone-chilling flame. Medyo malaki ang halaga ng bone-chilling flame na nakaimbak dito. Gayunpaman, ito ay maiimbak lamang sa loob ng 5 araw bago ito automatikong magkalat at mawala. Ngumiti si Yao Lao habang nagpatuloy. Maaaring lumitaw ang mga eksperto mula sa Hall of Souls sa malaking labanan sa Misty Cloud Sect sa pagkakataong ito. Makikialam ako at pipigilan sila sa oras na iyon. Gayunpaman, hindi ko maipapahiram sa iyo ang aking bone-chilling flame. Sa makatuwid, ang singsing na ito ay nasa paghahanda. Ang bone-chilling flame sa loob nito ay sapat na para gamitin mo lang ang Angry Buddha Lotus Flame ng isang beses. Kaya, subukan ang iyong makakaya na huwag gamitin ito maliban kung wala kang ibang pagpipilian. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Bahagya siyang tumango. Maging si Yao Lao ay medyo nag-aalala tungkol sa matinding laban ng iyon 2 araw mula ngayon. Ang mahusay na labanan sa Misty Cloud Sect ay magaganap 2 araw mula ngayon. Walang kabuluhan ang pag-iisip tungkol dito. Kaya, dapat mong subukan ang iyong makakaya upang itaas ang lakas ng pakikipaglaban sa iyong panig. Ngumiti at umalma si Yao Lao matapos makita ang medyo nanlumo na si Xiaoyan. Tahimik na tumango si Xiaoyan at kinuha ang storage ring na ipinadala ni Yao Ye. Malumanay siyang nagsalita. Kung ganoon, aayusin ko muna ang mixed bone molding pill na iyon. Kung makukuha natin ang Serency Scaly Beast na mabawi ang lakas nito, walang alinlangan na magbibigay ito ng malaking suporta sa atin. Bahagyang tumango si Yao Lao at ngumiti. Nagkataon lang, matagal na kitang hindi nakikitang nag-refine ng medicinal pill. Ngayon, makikita ko kung gaano kalaki ang husay ng iyong medicinal refinement skills. Dahil nagtataglay ka ng 2 uri ng Heavenly Flame, dapat ay napakakinis para sa iyo na pinuhin ang isang medicinal pill. Napangiti si Xiaoyan sa isang tulalang paraan matapos marinig ang pagsusuri ni Yao Lao. Tumalon siya sa kama, iwinagayway ang kanyang kamay at kinuha ang Crimson Beast Medicinal Cauldron na nakuha niya kay Han Fang. Matapos itong kumislap at lumitaw, pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri at lumitaw ang isang madilim na berdeng apoy bago tuluyang pumasok sa Medicinal Cauldron. Kasunod ng pagpasok ng jade green na apoy, ang temperatura sa loob ng silid ay unti-unting tumaas. Ang apoy ay nakatatak sa mga dingding, na nag-aalis ng silid na parang oven. Battle Through the Heavens. Kabanata 700. Talakayan sa gabi. Ang matayog na tuktok ng bundok ng Misty Cloud Sect ay nakatago sa dilim ng gabi. Ang maliliit at masisikip na ilaw ay parang mga alitaptap na tumatakip sa buong bundok. Bagamat malalim na ang gabi, mas mahigpit pa ang pagtatanggol sa tuktok ng bundok na ito kaysa sa araw. Maraming nakalantad at nakatagong mga patrol ang gumagala sa kadiliman, sinisipsip ang lahat ng aktibidad sa buong bundok sa kanilang mga mata. Ang napakalaking sekta ay nakatayo sa tuktok ng Misty Cloud Mountain.
Para itong isang mabangis na hayop sa ilalim ng takip ng maulap na gabi na gumapang patungo sa lugar na ito habang mahinang naglalabas ng hindi pangkaraniwang presyon na naging sanhi ng pagtindig ng mga balahibo ng isa. Isang banayad na liwanag ang umiindayog sa ilalim ng hangin sa isang malayong bulwagan na matatagpuan sa kaloob-looban ng sekta. Tinakpan ng mahinang liwanag ang buong bulwagan, na nagpatalsik sa lamig na namamalagi sa bulwagan. Walang laman ang napakalaking bulwagan. Tanging isang taong nakasuot ng puting kulay na damit sa gitna ang nagbigay sa malaking bulwagan na ito ng presensya ng tao. Naka-crossleg si Yun sa isang futon. Ang kanyang matikas, marangal, magandang mukha ay napuno ng hindi pangkaraniwang galit sa sandaling ito. Si Yun Shan ay dumating upang makipag-usap sa kanya kanina, dahilan upang ang kanyang katawan ay bumaba sa isang malamig na estado. Magpakasal kay Guhi. Ang lamig sa puso ni Yun ay lalong tumindi pagkatapos niyang maisip ang mga salitang binibigkas mula sa bibig ni Yun Shan. Sa anong paraan ang kasalukuyang Yun Shan ay medyo katulad ng kanyang mahabagin na guro noon. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang magagandang mata ni Yun ay dumungaw sa pintong nakasara at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Tinusok ng matutulis niyang mga kuko ang kanyang palad hanggang sa makaramdam ng pananakit. Ilang sandali pa, bigla siyang nagsalubong ng kilay at malamig na sumigaw. Dahil nandito ka, dapat ipakita mo lang ang iyong sarili. Bakit kailangan mong kumilos ng palihim? Og. Hindi inaasahan na sa kabila ng iyong douchi na tinatakan ni Yun Shan, ang iyong mga pandama ay ganito pa rin katalas. Og. Isang walang magawang mapait na tawa at buntong hininga ang dahan-dahang tumunog sa bulwagan pagkatapos ng pag-iyak ni Yun. Kaagad, isang malaking figure ng tao ang dahan-daang lumitaw mula sa isang lugar sa bulwagan. Sa hitsura ng pamilyar na mukha na iyon, nakakagulat na si Pilking Guhi noon. Ikaw ba? Nagulat din si Yun nang makita niyang lumitaw si Guhi. Agad niyang itinaas ang kanyang kilay at malamig na tumawa. Guhi, talagang hindi inaasahan na ikaw ay talagang ganoong tao. Sinasamantala ang iba kapag sila ay may problema. Kung iisipin, napakataas ng tingin ko sa iyo noon. Natigilan din si Guhi nang marinig niya ang malamig na tawa ni Yun. Agad niyang naintindihan ang isang bagay at nagsalita na may mapait na ngiti. Ang bagay na ito ay talagang hindi nauugnay sa akin. Ang lahat ng ito ay intensyon ni Yun Shan. Tinanong niya ako. Tsaka, ako talaga. Kung hindi mo ako pakakasalan, ano ang magagawa niya kahit na iyon ang kanyang intensyon? Kumislap ang tingin ni Yun habang nakatingin kay Guhi. Agresibo ang tono niya. Kahit na ang kanyang douchi ay selyado na, ang kanyang aura ay hindi gaanong nabawasan. Sa ilalim ng ganitong ugali ni Yun, si Guhi ay hindi rin makapag-react sa kabila ng kanyang lakas. Hinaplos niya ang kanyang ulo at bumantong hininga pagkaraan ng ilang sandali. Ang mungkahi ni Yun Shan ay talagang may malaking atraksyon sa akin. Para bang hindi mo alam ang nararamdaman ko para sa iyo. Pinipili mo na lang nakalimutan ang mga ito. Ikaw ay isang kaibigan na mahirap puntahan ngunit. Ibinaba ni Yun ang kanyang mukha at umiling. Sinabi niya. Kung may pakialam ka pa rin sa nakaraan nating relasyon, tatanggihan mo ang mungkahi ng guro. Sa ganitong paraan, maaari pa rin tayong maging magkaibigan sa hinaharap. Kung hindi, huwag mo akong sisihin na hindi isinasaalang-alang ang nakaraan nating relasyon. Si Guhi ay dahan-daang huminga ng hangin habang tinitingnan ang malamig na gumagalaw na mukha sa ilalim ng ilaw ng lampara. Bigla siyang nagtanong ng isang bagay na nakakagulat. Dahil sa Xiaoyan na iyon tama ba? Tinanggihan mo ako dahil sa kanya. Biglang nagbago ang mukha ni Yun nang tumunog ang pamilyar na pangalan na iyon. Sumigaw siya. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Nakakatawa ka. Hindi naman sa ganun. Yun, hindi para akong tulala. Sinabi na sa akin ni Yun Shan ang lahat ng iyon. Ngayong naisip ko ito, ilang beses ka nang namagitan para iligtas si Xiaoyan noong siya ay hinabol ng lahi ng taong ahas sa malawak na Tiger Desert noon dahil sa kadahilanang ito. Medyo mapait ang ekspresyon ni Guhi. Siya ay palaging isang mapagmataas na tao. Gayunpaman, kahit ngayon ay hindi niya inaasahan ang kanyang sarili na hindi pa rin kayang talunin ang isang maliit na tao.
Gumalaw ang mapupulang labi ni Yunyon. Wala siyang sinabi. Ang kanyang maningning na mga mata ay sumulyap kay Gohi bago nagsalita. Hindi mo kailangang pakialaman ang pangangatwiran ko. Itatanong ko lang kung handa ka bang tanggihan ang mungkahi ng guro. Natahimik si Go. Ilang sandali pa ay umiling siya habang nagsasalita sa medyo malalim na boses. Karapat-dapat ako para sa iyo. At saka, imposible sa pagitan mo at ni Xiaoyan. Hindi mo na kailangang mag-abala tungkol sa aking mga isyo. At saka, anong karapatan mong kontrolin ako? Wala kang kwalipikasyon. Malamig na saway ni Yunyon. Napaangat ang gilid ng kanyang bibig sa pangungutya. Nasabi ko na noon na kung ito ay isang bagay na ayaw kong gawin, kahit na ang guro ay hindi ako maaaring utusan na pumayag. Kung talagang balak mong maging matigas ang ulo sa iyong mga paraan, maaari kang pumunta at magpakasal sa isang nagyayelong bangkay sa oras na iyon. Lahat ng ito ay dahil sa batang iyon. Sumigaw si Guhi sa mahinang boses. Agad na bumangon ang galit sa mukha ni Guhi nang marinig niya na talagang pinagbabantaan siya ni Yunyon na ipapatay siya. Wala itong kinalaman sa kanya. Saka, Guhi, ang iyong medicinal refinement skills ay kilala sa buong Jiama Empire. Hindi mahirap para sa iyo na humanap ng babaeng mas kapansin-pansin kaysa sa akin. Bakit kailangan mong gawin ang ganitong bagay na ayaw ng isa? Dahan-daang hinigpitan ni Yunyon ang kanyang maselang kamay habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Pero ikaw lang ang gusto ko. Galit na umungol si Guhi. Sa anong paraan ako mas mababa sa taong iyon? Siya ay isang maliit na bata. Siya ba ay karapat-dapat para sa iyo na magmalasakit ng ganito? Marahan ding napabuntong hininga si Yunyon nang makita niyang ganito kay tigas ang ulo ni Guhi. Sa wakas ay tumigil na siya sa pagsasalita habang unti-unti niyang pinaikit ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin. Nadagdagan ang galit ni Guhi nang makita niyang ganito ang kinikilos ni Yunyon. Gayunpaman, hindi siya naglakas-loob na labagin ang babaeng ito sa harap niya na noon pa man ay may pagmamahal at matinding paggalang. Agad siyang nag-pause up and down sa hall ng matagal bago siya unti-unti ngunit sa wakas ay nakabawi rin ang kanyang emosyon. Bigla siyang nagsalita sa malalim na boses. Si Xiaoyan ay talagang bumalik sa Jiama Empire. Kakarinig pa lang ng pangalang iyon nang tila may mga mahiwagang kapangyarihan na naging dahilan upang muling imulat ng babaeng nakapikit ang matangkad na mga mata na iyon para walisin si Guhi. Hindi sinasadyang kinutya ni Guhi ang kanyang sarili nang makitang ang pagbanggit lamang ng pangalan ay naging sanhi ng reaksyon ni Yunyon sa ganitong paraan. Ito ay hindi inaasahan na pagkatapos ng pagiging napakahusay sa loob ng maraming taon, siya ay talagang supulan ng isang maliit na bata hanggang sa punto kung saan hindi na niya maibabalik ang alon. Gayunpaman, hindi ka dapat maging masaya kaagad. Bagamat nakikipag-ugnayan na siya ngayon sa iba pang mga paksayon sa loob ng imperyo, dapat mo ring malaman ang dakilang lakas ng Mystic Cloud Sect. Si Yun Shan ay mas malakas din kaysa sa kanya noon. Kahit na ang lakas ni Xiaoyan ay tumaas sa nakalipas na 3 taon, ang kanyang pagkakataon na talunin si Yun Shan ay medyo mababa pa rin. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay hindi na siya mabibigo ni Shan. Tumakas ka kaya, marahil sa maikling panahon, ang taong ito na tinatawag na Xiaoyan ay maaaring ganap na maalis sa Jiama Empire. Nagsalita si Guhi ng mahina. Bukod dito sa oras na iyon, magagawa mo ring tunay na gamaan ang loob. Maaaring nananatiling kalmado pa rin ang mukha ni Yunyon matapos marinig ang mga salita ni Guhi ngunit humigpit ang maislan nitong mga kamay sa ilalim ng kanyang manggas. Ilang masalimuot na emosyon ang bumungad sa kanyang nakababang maningning na mga mata. Ito ay tulad ng sinabi ni Guhi. Ang lakas ng kasalukuyang Mystic Cloud Sect ay isang bagay na hindi niya mas malinaw. Hindi kalabisan na sabihin na maaari nitong walisin ang buong Jiama Empire. Mula sa aura na naramdaman niya noon, ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan ay maaaring medyo malakas. Gayunpaman, mayroon pa ring malaking agwat kung ihahambing sa Yun Shan na nasa klase na ng Daozang. Kaya naman, kung talagang balak ni Xiaoyan na makipag-away sa Mystic Cloud Sect, malamang na hindi magiging maganda ang kanyang wakas. Ang mukha ni Yunyon ay hindi sinasadyang nagpahayag ng pag-aalala nang maisip niya ito. Ang taong ito ay talagang gawa sa bato. Malinaw niyang alam na hindi siya tatapusin ngunit kailangan pa rin niyang lumapit at gawin iyon.
Mapalad siyang tumakas noon ngunit malamang na hindi siya magiging maswerte sa pagkakataong ito. Si Guhi sa gilid ay nakatitig kay Yun gamit ang kanyang mga mata. Natural na hinihigop niya ang pag-aalala sa mukha nito sa pamamagitan ng mga mata nito. Lalong tumindi ang hindi kilalang apoy sa kanyang puso. Ang ganitong uri ng pag-aalala ay isang bagay na hindi pa niya nakitang ipinakita nito sa kanya. Hanggat matalo si Xiaoyan sa pagkakataong ito, haantong siya sa isang kakilakilabot na kapalaran. Dapat mong kalimutan ang taong ito sa lalong madaling panahon. Kumunat ang noo ni Guhi at sinabi. Ang ekspresyon ni Yun ay muling unti-unting naging malamig. Sinulyapan niya si Guhi bago nagsalita sa malamig na boses. Hindi na kailangan ang iyong pag-aalala. Iyon pa rin ang sasabihin ko. Kung gusto mo pa ring maging kaibigan sa hinaharap, dapat mong tanggihan ang mungkahi ng guro. Kung talagang nagnanais ka sa kagandahan, may hindi kilalang bilang ng mga tao sa mundo na mas maganda kaysa sa akin. Bakit mo gustong sayangin ang iyong oras sa akin, isang taong nakakulong? Mahilig sa kagandahan. Ang pariralang ito mula kay Yun ay ikinagalit ni Guhi hanggang sa namula ang kanyang mukha. Galit na sumigaw si Guhi. Nagbigay ba ako ng kahit katiting na atensyon sa ibang babae maliban sa iyo sa lahat ng mga taon na ito? Noong ikaw ang pinuno ng sekta ng Misty Cloud Sect, ginawa ko ang lahat para tulungan kang patatagin ang sitwasyon. Kailan ako nagpahayag ng anumang kapitan? Kailan ako humingi ng kahit katiting na kabayaran? Unti-unting naging maamo ang malamig na mukha ni Yun habang tinitingnan ang namumula na mukha ni Guhi. Marahan siyang bamantong hininga at bamulong. Brother Guhi, hinding-hindi maglalakas loob na kalimutan ni Yun ang iyong tulong. Gayunpaman, may ilang bagay na hindi maaaring pilitin dahil lamang sa pasasalamat. Hindi kami ni Xiaoyan tulad ng iniisip mo. Tumawa lang si Guhi nang mapait nang marinig niya ang malumanay na boses ni Yun. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, pag-iisipan ko ng maayos ang bagay na ito. Pagkatapos ng mga kaganapan kamakailan, hihilingin ko kay Yun Shan na tanggalin ang selyo sa iyong katawan. Sa oras na iyon, sasamahan kita saan man mo gustong pumunta. Walang magawang umiling si Yun nang makita niyang napakatigas ng ulo ng taong ito. Natatakot ako na 2 araw mula ngayon ay ang oras na sasabak si Xiaoyan at ang Misty Cloud Sect sa kanilang mapagpasyang labanan. Dapat mong bigyang pansin ang araw na iyon. Huwag mong galitin si Yun Shan. Nag-isip sandali si Guhi bago biglang nagsalita. Medyo nagbago ang mukha ni Yun. Muli niyang hinigpitan ang maselang kamay. Medyo gabi na ngayon. Magpahinga ka muna. Bamantong hininga muli si Guhi nang makitang hindi nag-react si Yun. Pagkatapos nito, naglakad siya patungo sa pintuan. Bago siya lumabas, biglang huminto ang kanyang mga yabag habang sinasabi. Tama, ayon sa alam ko, may mga kakaibang pagbabago mula sa pintuan ng buhay at kamatayan sa loob ng ipinagbabawal na lugar ng sekta. Kung tama ang hula ko, si Yanran, na 3 taon nang nagsasanay sa loob, ay lalabas na. Hindi na siya nagpatuloy matapos sabihin ito. Itinulak ang malaking pinto ng bulwagan bago dahan-dahang nawala ang kanyang katawan sa gabi. Ang malaking mabigat na pintong iyon ay muling dahan-dahang isinara ang sarili ng mahigpit pagkaalis ni Guhi. Ang maningning na mga mata ay natigilan habang nakatingin kay Guhi na umalis. Ilang sandali pa, unti-unting lumabas ang kasiyahan sa mga mata ni Yun. Ang babaeng iyon na si Yanran ay malapit nang lalabas mula sa kanyang pag-iisaha.